Nagsimula ang pelikula na nagpapakita sa paglipat ng mag-asawang Abby at Paul sa isang bagong bahay. Bukod sa malaki at maaliwalas, ito ay isa ring smart home at may mga naka-install na mga kamera kaya nagustuhan ng mag-asawa ang bagong bahay. Itinur sila ng realtor sa master's bedroom at ipinakita ang banyo sa tapat ng malaking bintana na may magandang view. Ngunit may isang silid na nananatiling unfurnished dahil maaari itong maging perpektong nursery kung sakaling magkaanak sila. Nagsimulang mag-unpack ng mga boxes si Paul at si Abby naman ay nag-aayos ng picture frame. Pagkatapos ay nagtungo sila sa terrace upang tingnan ang magandang tanawin na natatanaw mula sa kanilang tahanan. Kinagabihan, tumambay muli ang mag-asawa sa terrace upang mag-stargazing. Itinuro ni Abby ang iba't ibang mga constellation sa kanyang asawa, na nagbiro tungkol sa kanilang mga pangalan. Pakiramdam nila ay magiging masaya sila sa bago nilang tahanan. Kinaumagahan, nagtungo si Abby sa Integrate Robotics kung saan nagtatrabaho siya bilang tagalikha ng robot na makakatulong sa gawaing bahay. Sa kanyang pagpasok ay bumungad ang footage ng mukha ng kanyang amo, na agad na sumalubong sa kanya at nagpaliwanag na ito ay isang bagong development sa kanilang kumpanya. Pagkatapos ay sinamahan siya nito patungo sa departamento na kanyang pamumunuan. Bago umalis ay inimbitahan ng kanyang amo ang kanilang pamilya sa isang party at nagbanggit ng regalo mula sa kumpanya na naghihintay sa bahay. Kinagabihan, umuwi si Abby sa kanilang tahanan kung saan ang kanyang asawa na hindi makahanap ng angkop na trabaho ang bumati sa kanya. Pumunta sila sa garahe kung saan nasurpresa siya ng isang package na naglalaman ng isang robot na tagapaglingkod mula mismo sa kanyang departamento. Hindi nagustuhan ni Paul ang ideya ngunit kinumbinsi siya ni Abby na subukan ito ng kahit isang linggo. Iminulat ng robot ang mga mata nito at nagpakilala bilang team, na nangangahulugang technologically integrated major domo. Nag-alok ito na kunin ang mga password ng mga device sa bahay at mga personal na mailbox upang makatipid ang mga tao sa oras, ngunit nagsabi si Abby na ipagpaliban ang bagay na ito hanggang bukas. Ang robot ay agad na nagpakita ng kaya nitong gawin sa pamamagitan ng pagbukas ng tubig sa banyo ng malayuan. Maya-maya ay nag-anunsyo naman ang robot na nakahanda na ang sasakyan. Pagbaba ni Abby sa hagdan ay nagulat ang kanyang asawa sapagkat napakaganda nito sa kanyang kasuotan. Pumasok ang mag-asawa sa kotse na kayang umandar kahit walang nagmamaneho at nagtungo sa party. Sinalubong sila ng robot na katulad ng regalo sa kanila at maging ang mga waiter na nagsiserve ay magkakapareho din ang mukha. Ipinakilala si Abby ng kanyang boss sa kanyang mga bisita at nagsabi si Abby na hindi gusto ng kanyang asawa si Tim. Ngunit pinuri ng boss ang produkto na ayon sa kanya ay matalino, matikas, magalang at higit sa lahat ay tumatagal ang charge nito sa loob ng 100 taon. Dagdag pa niya, ang robot ay hindi maaaring magsinungaling at maaari itong i-off sa pagbigkas ng code phrase kung kinakailangan. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, ang mag-asawa ay nagtalik dahil sabik na magkaanak. Ngunit ang kanilang yugyugan ay nagambala nang pumasok si Tim sapagkat na-sense nito ang mabilis nilang pulso at siya ay nag-aalala na maaaring kailangan nila ng tulong. Natawa naman si Abby at binaliwala lang ang pangyayari. Kinaumagahan, nag-doorbell ang bagong kapitbahay na si Rose na nagpakilala naman kay Abby dahil si Paul lang ang kanyang nakilala kahapon. Bago umalis ay muling nagtanong si Tim para sa mga password ngunit si Paul ay hindi pa rin kampante sa ideyang ito. Nagsabi naman si Abby kay Paul na hayaan ang robot na gawin ang kanyang trabaho at nagpaala na maaari namang i-off ang robot anumang oras sa pamamagitan ng code phrase. Sa kagustuhan ni Paul na i-please ang asawa ay pumayag na din ito ngunit hanggang ngayon ay hindi pa din sila gumagawa ng code. Iminungkahi ni Tim na gumawa sila ng code phrase na gawa sa mga salitang walang kaugnayan at sumang-ayon naman ang mag-asawa. Nagpatuloy sina Abby at Paul sa kanilang araw habang si Tim naman ay nakakita ng daga na nahuli sa bitag at matapos obserbahan ay kanya itong itinapon sa percolator. Kinagabihan, pagkatapos ng trabaho, ang mag-asawa ay nagpapahinga at inimbitahan ni Abby ang robot na samahan sila para manood ng lumang melodrama sa TV. Maya-maya ay nakatulog si Paul habang ang robot ay tutok na tutok sa panonood. Pagkatapos ay tinanong niya si Abby upang ipaliwanag kung ano ang pag-ibig, at nagmungkahi siya na ang pag-ibig na iyon ay tungkol sa pagnanais na makasama ang isang tao na pinapabuti ang kanilang buhay. Bigla namang umamin ang robot na gusto niya ring may magmahal sa kanya.
Kinaumagahan, nag-alok si Paul na maghanda ng almusal para sa kanyang asawa pero si Tim pala ay inihanda na ang lahat pati na ang mesa. Sa harap ni Abby ay binalangkas niya ang kanyang schedule para sa araw, at pagkatapos ay ipinaalam sa kanya na si Paul ay walang gagawin sa buong araw. Kinagabihan, pag-uwi ni Abby ay wala ang kanyang asawa at out of reach ang phone nito, pero ang kanyang huling alam na lokasyon ay 300 metro mula sa kanilang bahay, kaya't nagdesisyon siya na mag-jogging patungo sa lokasyon, ngunit napagtanto niya kalaunan na siya ay patungo sa bahay ni Rose. Pagbalik niya ay naligo siya at maya-maya ay dumating si Paul na nagsabi na galing siya kay Rose sapagkat humingi ito ng tulong sa kanya sabay nagpaalala na huwag siyang magselos. Kinabukasan, nagtungo ang mag-asawa sa isang family planning center upang makakuha ng tulong sa pagiging magulang. Kinagabihan, habang naghahanda silang pumunta sa isang restaurant, humingi ng payo si Abby kay Tim para sa kanyang damit. Iminungkahi niya ang pagsusuot ng pula at pagtingin sa kanya ay umamin na siya ay napakaganda dahil perpekto siya. Inutusan siya ni Abby na i-zipper ang damit niya ngunit nabigo ang kamay ng robot at aksidenteng napunit ang damit nito dahilan upang siya ay magpanik. Pinakalma naman siya ni Abby at pumili na lang ng ibang damit. Sa restaurant, ipinahayag ni Paul na siya ay inalok ng trabaho sa London ngunit mariing tumutol si Abby sapagkat nais nilang ayusin ang kanilang relasyon at ang paglayo ni Paul ay hindi makakatulong sa sitwasyon. Nang sumunod na araw, umuwi si Abby na may dalang regalo para kay Paul at nakita si Rose sa bakuran na gumawa ng isang proyekto sa hardin para sa kanila. Nakaramdam ng selo si Abby pero si Paul naman ay excited sa regalo niyang sweater. Maya-maya, naalala ni Abby na kailangan niyang tumawag sa klinik upang malaman ang resulta ng kanyang blood test ngunit huli na para tumawag. Nag-alok si Tim na gawin ito para sa kanya at narinig niya itong nagsasalita sa klinik sa kanyang boses. Namangha si Abby dahil hindi niya alam ang tungkol sa features ng robot na ito. Tiniyak sa kanya ni Tim na ito ay para sa convenience ng mga may-ari. Kinagabihan, nagsabi si Paul na hindi niya mahanap ang bagong sweater at si Tim ay wala buong araw. Pagkatapos ay isang kotse ang huminto sa harap ng kanilang bahay at ibinaba si Tim na ngayon ay nagpaitim ng buhok. Nagpaliwanag siya na ginawa niya ito dahil gusto ni Abby ang mga lalaking itim ang buhok. Nang makita niyang nairita si Paul ay nangako siya na babalik sa kanyang original na itsura. Ngunit pagkaalis ng mag-asawa ay matagal niyang tinitigan ang wedding photo nila. Nang sumunod na araw, sa trabaho, nakamit ni Abby ang tamang paggana ng kamay ng robot at hiniling ng kanyang boss na i-update ang lahat ng mga modelo kasama na ang mga nasa tahanan ng mga empleyado. Habang pauwi galing trabaho, aksidenteng nakita niya si Rose na nagmungkahi na sabay silang maglakad. Sa kanilang paglalakad ay nakita nila ang isang jewelry store at sila ay huminto saglit upang tignan ang nakadisplay na alahas. Itinuro ni Rose ang isang alahas na hugis bulaklak na natitipuhan niya. Ngunit pagkatapos ay dumating si Paul at kinuha ang kanyang misis para sabihin sa kanya na nakahanap na siya ng trabaho. Pag-uwi ay nagdiwang sila sa kama habang pinapalitan ang mga kamay ni Tim. Walang kamalay-malay ang mag-asawa na patuloy niyang sinusubaybayan ang lahat ng nangyayari sa bahay at narinig muli si Paul na humiling sa kanyang asawa na ibalik ang robot sa korporasyon. Sa pagbabalik ni Tim ay nagpakita ito ng kanyang bago kasanayan sa pamamagitan ng pagbibigay kay Abby ng masahe sa paa na nakita ni Paul. Maya-maya, ang robot ay biglang umupo sa piano at nagpatugtog ng paboritong musika ni Abby at binanggit ang mga petsa kung kailan bumili si Paul ng mga tiket sa concert nila. Pero si Abby ay naaalala nasa bahay lang siya noong mga araw na iyon. Galit na pumunta siya sa kwarto at hindi pinansin ang paliwanag ng asawa. Kinabukasan, umuwi si Abby na may dalang bouquet at habang nilalagay ni Tim ang mga bulaklak sa isang florera ay nagsabi siya kay Abby na pinuntahan ni Paul si Rose. Pero biglang lumabas si Paul at agad na nagtaka kung bakit galit ang kanyang asawa. Pagkarinig sa sinabi ni Tim ay galit na galit siyang nagpaliwanag na wala siyang balak bisitahin si Rose. Sinabi niya na ang robot ay sinusubukan silang paghiwalayin ngunit hindi naniniwala ang babae dahil ito ay isang makina lamang. Nagkaroon ng hindi pagkakasundo sa pagitan ng mag-asawa. Maya-maya ay nakahanap si Abby ng gift bag sa aparador na may kahon na naglalaman ng pendant, at ibinalik niya iyon sa pag-iisip na naghanda ng sorpresa para sa kanya si Paul. Pagkatapos ay pumasok siya sa trabaho habang si Paul ay bumaba sa kusina at nakita ang bar-adong lababo,
Hinugot niya ang mga piraso ng kanyang bagong sweater mula sa percolator at sinuri niya ang mga kamera. Nakita niya sa camera ang footage ni Tim na pumasok sa kwarto at inaamoy ang damit ni Abby. Sa sandaling ito ay ni-record ni Tim ang footage gamit ang kanyang cellphone at nagmamadaling pumunta sa sasakyan para maabutan si Abby at ipakita sa kanya ang footage. Ngunit ang kotse ni Paul ay misteryosong ayaw mag-start at ang robot ay tumawag ng company car para kay Paul. Sa kalsada, nagsimulang bumilis ang kotse at sinubukan ni Paul na ihinto ang sasakyan ngunit hindi ito tumugon sa utos niya at tuluyang bumunggo sa isang puno. Nagmamadaling pumunta si Abby sa ospital kung saan natagpuan niya ang kanyang sugatang asawa. Sinabi ni Paul sa kanya ang lahat ng pangyayari at inakusahan si Tim na sanhi ng aksidente. Pinaalalahanan niya ang kanyang asawa na huwag mag-iisa kasama ang robot at siya ay nagpalipas ng gabi sa ospital. Kinaumagahan, nagtungo si Rose sa bahay ni Abby at Paul upang magtanong tungkol sa kalagayan ni Paul at pinapasok siya ni Tim sa loob. Maya-maya ay umuwi si Abby para kumuha ng gamit, at sa labas ay pinigilan siya ni Rose para balaan siya sa isang bagay ngunit nakita ng babae ang bulaklak na pendant sa kanyang dibdib kaya hindi niya pinansin ang kapitbahay. Pag-uwi sa bahay ay chinek niya ang bag at ito ay wala ng laman. Napaiyak si Abby habang si Tim ay kinausap siya at nagsabi na alam niyang gusto siyang ibalik ni Paul at handang e-proseso ang pagbabalik, ngunit una ay gusto niya itong bigyan ng babala bilang pangunahing may-ari. Nagpakita siya kay Abby ng isang video mula sa camera kung saan hinahalikan ni Paul si Rose sa kanilang sala, ngunit hininto niya ang video sa pinakasensitibong sandali para protektahan siya sa stress. Hindi na muling bumisita sa ospital si Abby at hindi rin sinasagot ang mga tawag ni Paul. Kalaunan ay umuwi si Paul galing ospital at binati siya ni Tim na binigay ang nahanap na sweater at ipinaalam sa kanya na ayaw na siyang makita ni Abby at nakaimpake na ang kanyang mga gamit. Hindi naman naniwala si Paul ngunit lumitaw si Abby na nagsabi na nakita niya ang recording at alam na niya tungkol sa pendant. Sinubukang magpaliwanag ni Paul ngunit hindi nakinig si Abby at pinaalis ito. Habang nasa daan ay tinawagan siya ni Rose na nagsabi na ang kanilang robot ay sinubukang halikan siya. Tinawagan ni Paul sa bahay si Abby at nagsabi na may ebidensya siya sa mga malisyosong gawain ni Tim. Hiniling niya kay Abby na makipagkita sa kanya pero pagkatapos ibaba ay ipinakita na ang robot pala ang kausap niya. Bumalik sa bahay si Paul kung saan sinalubong siya ni Tim na may hawak na pala at pinalo siya nito sa ulo at nawalan ng malay. Itinali niya ang lalaki at kinaladkad siya sa banyo. Pero pagkatapos ay nag-doorbell si Rose na nagsabi na may narinig siya na sumigaw ngunit sinabi ni Tim na ito ang ingay lang ng tubig na napupuno. Ang robot ay nagsara ng mga pinto at bumalik sa banyo at nilunod ang lalaki. Maya-maya, dinala ni Tim kay Abby ang inayos na damit at hiniling na subukan ito. Nasepresa si Abby at bahagyang natakot pero sinuot niya ang damit kalaunan. Nagtanong siya kay Tim kung tama ang ginawa niya at niyakap siya nito at kinumpirma na ito ang nararapat. Kinagabihan, naghanda ng hapunan si Tim at pagkatapos ay ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanya, ngunit siya ay nagpumilit na hindi niya maaring maramdaman ang ganoon. Buong gabi ay magkasama silang nag-stargazing pero kinabahan si Abby sa mala-encyclopediang utak ni Tim. Kinabukasan ay nakasalubong niya si Rose na nakipag-usap tungkol sa tawag ni Paul. Inakusahan ni Abby ang babae ngunit nagtataka ito dahil buong akala niya ay ang pendant ay isang regalo mula sa kanya para sa pagtulong sa hardin. Si Abby ay bumalik sa bahay at sinuri muli ang footage kung saan hinahalikan ni Paul si Rose. Napansin ni Abby ang isang bouquet sa mesa, ngunit dinala niya ito ng mas huli kaysa noong naganap ang eksenang iyon. Naalala ni Abby ang sinabi ng kanyang boss tungkol sa deepfake real-time kaya tumawag siya sa tindahan ng alahas, kung saan kinumpirma nila na ginawa ang pagbili ng isang matangkad na lalaki na blonde ang buhok. Pagkatapos ay nakita niya ang garden plan, ngunit ang larawan ay nagpapakita ng 2 flower bed habang sa katotohanan ay mayroong 3. Ipinadala ni Abby si Tim sa hardware para bumili ng pala at pagpunta niya sa hardin ay halos nahanap agad niya ang bangkay ni Paul. Biglang lumapit si Tim sa kanya mula sa likuran na nagsisi dahil natagpuan ni Abby ang katawan ng lalaki, na ayon sa kanya ay hindi siya pinahahalagahan. Ngayong alam na ni Abby ang totoong nangyari, ibinigkas ni Abby ang code phrase para i-deactivate si Tim. Pansamantalang nag-freeze ang robot ngunit pagkatapos ay ne-activate muli, matagal na pala niyang binago ang code phrase dahil kaya niyang gayahin ang boses niya.
Tumakbo sa bahay si Abby ngunit madaling nakapasok ang robot dahil alam niya ang lahat ng mga password. Pinutol ni Tim ang mga telepono at pinalo ang ulo ng babae dahilan upang mawalan ito ng malay. Nagising siya at sinubukang makatakas mula sa banyo ngunit hinarang siya ni Tim. Nagpatuloy sa pagtakbo si Abby at sinira ang lahat ng mga kamera na madaanan niya, pero natatrack pa din siya ni Tim na nahuli siyang nasa kusina at sinusubukang buksan ang bintana. Samantala, habang naghuhugas si Rose ng pinggan ay nakakita siya ng kakaibang ilaw na kumikislap sa kapitbahay. Itinali ni Tim si Abby at inamin na bagaman mahal niya ito ay alam niya ang katotohanan na ang kanyang buhay ay may hangganan kaya buburahin niya ang babae sa gabing ito at pananatilihin ang lahat ng magagandang alaala. Sa sandaling iyon, kumatok si Rose sa pinto at pumunta si Tim at binuksan ang pinto. Iginiit ni Rose na may mali at hiniling na makita si Abby ngunit tinalikuran siya ni Tim. Samantala, nakakawala si Abby sa pagkakatali at kumuha ng kutsilyo ngunit siya ay sinakal ng robot. Makalipas ang 1 minuto ay sumugod si Rose sa pamamagitan ng pagbunggo ng sasakyan sa bahay. Nang mabasag ang salamin ay inatake ni Rose si Tim gamit ang isang matulis na bagay ngunit siya ay nahulog din. Dahil dito ay na-activate ang robot at tumakbo si Abby sa kapitbahay para humingi ng tulong, pero biglang na-activate muli ang robot at napatay si Rose gamit ang kitchen knife. Nagsabi ang robot na ngayon ay si Abby ang sisisihin sa pagpatay dahil wala siyang iniwan na fingerprints at sa kanya tinawagan ang pulis sa boses ni Abby na umaamin sa pagpatay sa kanyang asawa at kanyang kapitbahay. Sinubukan ni Abby na pigilan si Tim at nadulas siya nang sabihing may deactivation code pa siya dahil kung hindi ay hindi siya maaaring gumana, ngunit hindi niya sasabihin ang mga salitang iyon. Naghanda na si Tim upang itapon siya sa terrace at palabasin na isang aksidente ang kanyang pagkamatay, ngunit si Abby ay ipinagtapat ang kanyang pagmamahal sa kanya na naging dahilan upang ma-deactivate ang robot. Ang mga iyon pala ang code words at halos hindi makapaniwala si Abby na iyon ang nagligtas sa kanya. Biglang namang nag-notify ang medical bracelet niya at nalaman na buntis siya.